Huwag kang mag-alala, Silab. Hindi ko gagawin yun. Iiwas ako hanggat maaari. Sige na, kung anong dapat mong gawin, mag-iingat ka. Wika ng binata. Kagad lumakad ang gabay. Dali-dali namang pumasok ng tahanan si Pen upang kunin ang mga aklat. Bagay na pinagtaka ni Lolo Munding. Oh, ano naman ang gagawin mo sa mga aklat, Apo? Huwag mo sabihing magbabasa ka pa. Wala na tayong oras. Ganun na nga po, Lo. May mga dasal na nakasaad sa mga aklat na ito eh. Malaking tulong ang mga kalamang iniwan ni nanay at tatay. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay hinayaan na ni Lolo Munding ang binata sa ginagawa. Ilang sandali pa naganda na ito ng mga kagamitan. Nagsimulang magsagawa ng bakod sa paligid. Humanga naman ng husto ang dalawang matanda sa ipinapakita ni Pen. Hindi inaakala ng mga ito. Ganon na kalayo ang narating ng binata. Kinagabihan, habang nag-aantay kay Silab, nilapitan ni Lolo Munding si Pen. Inabot ang palakol na pag-aari ng kanyang ama. Mukhang magagamit mo ang sandatang ito, Pen. Mag-iingat ka po ha. Pasensya na, hindi ko na kayang makipaglaban. Wika ni Lolo Munding. Hindi mo naman kailangan makipaglaban, Lolo eh. Dumating na ang panahong sinasabi mo sa akin. Oras na para gampanan ko ang tungkuling iniwan sa akin ni tatay. Tugon ni Pen. Humahanga ako sa iyo, Apo ha. Ni sa inagap. Hindi ko naisip na darating sa punto na panonoorin lang kitang makipaglaban. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Taglay mo ang kakayahan ng iyong ama. Kailanman hindi kita pinagdudahan. Natakot lang ako na baka mapahamak ka. Pero gaya ng sinabi mo, kakibat ng iyong kapalaran ang panganib, kaya mag-iingat ka. Muling wika ni Lolo Munding. Habang nag-uusap ang mga ito ay dumating naman si Tandang Pinang. Bitbit ang mga alagang lakang ng kanyang ina. Hindi naman ako papayag na hindi mo gamitin ang pamana mula sa lahi ng iyong ina. Kaya heto, gamitin mo ang mga lakang na ito. Nananalaytay sa ugat mo ang dugo ng isang magaling na puting mambabarang. Kaya alam kong magagawa mo silang pasunurin. Wika ni Tandang Imang. Maraming salamat po, Lola. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko bibiguin ang ating angkan. Tugon ni Pen. Ilang sandali pa ay dumating na si Silab. Nanlaki ang mga mata ni Pen. Iba na ang suot ng gabay. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Wala naman. Naninibago lang ako sa itsura mo eh. Ngayon lang kita nakita na may suot na baluti. Bagay pala sa'yo ha. Marahil ito na din ang huling pagkakataon na susuotin ko ang baluting ito. Pag-uusap ng dalawa. Bigla namang tumayo si Lolo Munding. Naglakad papasok ng kanyang kwarto. Paglabas nito ay merong dalang balabal. Tanggapin mo ang balabal na ito, Pen. Pagmamay-ari ng iyong ama. Ibinalot niya ito sa kanyang ulo bilang tanda na nagmula siya sa ating angkada. Kinuha ito ng binata at pinagmasdan. Nakaukit dito ang mga letrang simbolo ng kanilang angkan. Iingatan ko po to, Lolo. Maraming salamat po. Munding, Imang, mas makakabuti siguro kung aalis kayong dalawa sa lugar na ito. Marami ang kalaban. Ayokong mahati ang atensyon sa pagbabantay sa inyo at kay Pen. Pwede ba sila hindi na ako bata?
Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Mas mabuti nga ang ganon si Lab. Sige, sa lalong madaling panahon, aalis kami ni Imang. Doon kami mamamalagi sa bahay natin, Pen. Alam mo naman ang daan papunta roon, hindi ba? Tanong ni Lolo Munding. Opo, Lolo. Pangako pagkatapos ang labang to, uwi na ako sa atin. Tugon ni Pen. Medyo malalim na ang gabi ng mga sandaling iyon, kaya napagpasya ng mga itong magpahinga. Nanatiling nakabantay si Silab sa labas ng tahanan dahil alam niyang anumang oras ay sasalakay si Andres kasama ang mga alagad nito. Ngunit lumipas ang buong magdamag. Walang nangyaring kaguluhan, bagay na labis na ipinagtaka ni Lolo Munding. Aba himala, hindi pa rin sumasalakay ang mga kalaban. Wika nito. Pupungas-pungas namang bumangon si Pen. Opo nga nakakapagtaka ang ganitong pangyayari. Hindi natin alam kung anong balak ni Andres. Tugon ni Pen. Sa ngayon ay magpasalamat tayo dahil hindi pa sumasalakay sina Andres. Dahil sa totoo lang, kulang ang ating paghahanda. Hindi natin alam ang kabuuang bilang nila at ayokong masorpresa tayo. Wika ni Silab. Muli itong nagpaalam na aalis, ngunit sa pagkakataong iyon, natapos lang ang buong araw ay hindi pa dumarating ang gabay. Kinagabihan laking gulat ni Pen nang makarinig ng napakaraming yabag ng kabayo sa labas ng tahanan. Dali-daling sumilip ang binata. Nanlaki ang mga mata nang makita ang isang hukbong pinamumunuan ni Silab. Oh, saan galing ang mga yan, Silab? Tanong ni Pen. Sila ang ilan sa mga kasama kong namumuhay sa mundo ng mga tao. Handa silang tumulong sa laban, Pen. Tugon ni Silab. Maraming salamat naman kung ganun. Maraming salamat sa pagdalo nyo. Wika ni Pen. Nagsalita naman ang isa sa mga tikbalang. Walang anuman. Karangalan naming paglingkuran ang anak ng dakilang angkan ng mga babaylan. Ang pangalan ko ay Abog. Tumango ang binata at naglakad papunta sa mga ito upang makipagkamay. Bilang tanda ng pakikiisa, hindi makapaniwala ang binatang may ganong karaming kaibigan si Silab. Hindi ko to inaakala Maigit 100 pala kayo nandito. Ang dami nyo sa mundo ng mga tao. Hindi lang maigit 100, Pen. Ang ilan sa mga kasama natin nauna na sa lugar ni Andres para matuldukan ng lahat ng ito. Tayo ang susugod sa kanilang teritoryo. O akala ko ba ayaw mo nga akong kukumpronta kay Andres? Bakit tayo yung susugod ngayon? Gaya ng sinabi mo, Pen, hindi natin alam kung ano ang iniisip ni Andres. Kaya mas makakabuti kung uunahan na natin siya. Kung sabagay, tama ka. Pero pangungunahan ko kayong lahat Hindi naman siguro lingid sa kaalaman nyo tungkol sa sarangay, hindi ba? Makakaharap natin sa labang ito ang isa sa kanila. Pag-uusap ng grupo. Inaasahan ng binatang matatakot ang mga tikbalang. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil nagsigawan ang mga ito na tila hindi na makapag-antay na makaharap ang nilalang. Lahat sila ay may galit sa sarangay
Nakita nila ang pagkakataong ito upang makapagigante. Alam nilang may pag-asang manalo dahil sa presensya mo. Pinapalapad mo naman yung tenga ko, kaibigan eh. Tandaan mo, hindi lang ako dapat maging dahilan ng tagumpay, kundi tayong lahat na nagtutulong-tulong. Tugon ng binata. Muling nagiyawan ang mga tikbalang, kanya-kanyang tago sa mga puno. Sa ngayon, mananatili muna tayo dito hanggang sa dumating ang tamang panahon ng pagsalakay. Aantayin nating bumilog ang itim na buwan. Wika ni Silab. Bakit naman, kaibigan? Anong meron sa itim na buwan? Tanong ni Pen. Ang mga sarangay ay kumukuha ng lakas mula sa liwanag ng bilog na buwan. Kabaliktaran ang mangyayari sa oras na magdilim ang kalangitan at walang buwan dahil mahina ang mga sarangay. Tugon ni Silab. Patuloy lang na nag-uusap ang dalawa nang biglang makita ang isa sa mga kasamahan na humahangos. Magsalita ka, kaibigan. Anong nangyari? Tanong ni Silab. Ang mga tagabayan, sila ang pinagbalingan ni Andres Tagkalit. Kagabi, marami ang sinalakay ng isang nilalang. Mas mataas pa sa bahay, may sungay ng kalabaw at kalahating tao. Paliwanag ng isang tikbalang. Alam ni Pen na ang sarangay ang tinutukoy nito. Sinasabi ko na nga ba eh, may hindi magandang plano itong si Andres. Abog, magsama ka ng ilan sa mga kasama mo. Tumulong kayo sa pakikipaglaban sa bayan. Susunod kami ni Silab. May kailangan lang akong gawin. Utos ni Pen sa mga tikbalang. Wala namang pagdadalawang isip na sumunod ang mga ito. Samantalang silang dalawa naman ni Silab ay pumasok sa kagubatan upang hanapin ang mga lagalag na bangkay. Anong gagawin mo sa mga lagalag na bangkay, Pen? Delikado ang iniisip mo. Wika ni Silab. Alam ko, Silab, pero wala na akong ibang maisip na paraan. Tugon ni Pen. Paano mo naman sila makukumbinse na sumama sa'yo? Hindi nga sila nakikinig sa taong nag-uutos sa kanila. Tanong ni Silab. Manood ka lang, Silab, at pakiusap. Huwag kang makikialam. Pag-uusap ng dalawa habang hinahanap ang lungga ng mga lagalag na bangkay. Hindi nagtagal ay natagpuan din nila ang mga ito. Nagsisiksikan ang mga bangkay sa isang maliit na yungib. Nang makita ng mga ito si Pen, nagunahang lumabas ang mga nilalang. Nagbato ng tigalpo si Pen upang pigilan ang pagkilos ng mga ito. Ngayon makinig kayo. Kaya kong ibigay ang kalayaan nyo. Kaya ko kayong patawirin sa kabilang mundo. Pero sa isang kondisyon. Tutulungan nyo kung matalo ang hukbo ni Andres. Wika ni Pen. Wala ni isa ang sumagot sa mga bangkay. Kaya pinagtawanan ito ni Silab. Hindi ba nasabi ko na sa'yo? Wala silang pinapakinggan. Wika ni Silab. Alam ko, wala silang pinapakinggan, pero marunong silang makiramdam. Panoorin mo. Wika ni Pen. Nanlaki ang mga mata ni Silab nang makita ang mga bangkay na nakatayo habang mahinahong nakatitig sa binata. Hindi makapaniwala si Silab na nagawang pigilan ni Pen ang mga lagalag na bangkay. Paano mong nagawa yan, Pen? Hindi ko maintindihan. Sa pagkakaalam ko,
isang bugaytang babaylan lang ang makakapagpasunod sa kanila? Tanong ni Silab. Nakatago sa mga kasulatan ni nanay yung kasagutan, Silab. Naisip ko lang kasi, kung nagawang utusan ni Andres sa mga yan, bakit hindi ko kaya? Tugon ni Pen. May kasunduan na kailangang tuparin para maisagawa ang ritual ng pagpapasunod sa mga patay. Paano mong ginawa? At bakit buhay ka pa? Muling tanong ni Silab. Natawa ng husto si Pen. Sinasabi ko na mali ang pagkakaunawa nyo sa mga pamamaraan. Nakasaad sa lumang kasulatan na kailangan mapunta ng kaluluwa sa mundo ng mga patay para mapasunod ang mga lagalag na bangkay. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan kong mamatay. Tugon ni Pen. Pinaliwanag din ng binata kung ano ang talagang ibig sabihin ng panutong mula sa lumang kasulatan. Ayon dito, kailangan mong magpunta sa mundo ng mga patay sa pamamagitan ng lakbay diwa. Pinakaunang aral na natutunan ito mula kay Lolo Monding. Matapos niyang gawin yun, hinanap nito ang lahat ng namatay at nakipag-usap. Maging si Pen, hindi inasahan ang magiging resulta ng kanyang ginawa. Ngunit nagtagumpay ito sa planong kunin ang panig ng mga lagalag na bangkay. Ngayon, ano ang balak mong gawin sa kanila? Tanong ni Silab. Wala akong balak gawin. Sila ang nagpresenta. Tanging kasundo ang binigay ko ay ang kanilang kalayaan. Wika ni Pen. Napailing na lang ang gabay sa ginawa nito. Hindi niya akalain, mataas na ang kaalamang nakamit ng binata. Mas lalo pang namangha ang gabay nang ipinagkaloob ng binata ang katawang lupa ng mga lagalag na bangkay. Aaminin ko, naigitan mo ang kaalaman ng iyong ama. Ni minsan, hindi ko'y nakalang aabot sa ganitong antas. Sa murang edad, nagawa mong makipagkasundo sa mga namatay. Alam mo ba ang katumbas ng kaalamang yan? Wika ni Silab. O Silab, ang pagpapataas ng kaalaman ko, nangangahulugan ng paglakas ng gabay na sakop ng kapangyarihan ko. Pero sa natatandaan ko, hindi naman kita nasasakop, di ba? Wika ni Pen. Nanlaki ang mga mata ni Silab sa sinabi ng binata. Alam mong hindi totoo ang sinasabi mo. Kahit papano, sumusunod naman ako sa mga utos mo. Tugon ni Silab. Natawa si Pen sa naging reaksyon nito. Umuusok na naman yung ilong mo. Nagbibiro lang ako kahit kailan talaga. Napakaseryoso mo. Tara na nga, bumalik na nga tayo sa bahay. Mamaya tadyaan mo pa ako . Wika ni Pen. Bagyang nanibago ang binata dahil wala na roon ang dalawang matanda. Naging payapa ang ilang araw na dumaan. Ngunit dumating na ang kanilang hinihintay. Kasalukuyang nagpapahinga ang binata nang bigla itong makaramdam ng hindi pangkaraniwang presensya. Napabangon si Pen. Kagad nagpakita si Silab. Bit-bit ang palakol nito. Nandito na sila, Pen. Maghanda ka na. Wika ni Silab. Nakahanda na ako at alam kong darating ang araw na to. Pero sasabihin ko sa'yo ng maaga, Silab. Maaaring isa pa lang ito sa marami nilang gagawing pagsalakay. Tugon ni Pen. Alam ko, Pen, hindi sila titigil
hanggat hindi ka nila napapatay. Pag-uusap ng dalawa. Naglakad ang mga ito palabas ng tahanan. Biglang nagpatiuna si Silab dahil nakaabang na sa kanila ang napakaraming kalaban. Huwag kang aalis sa likod ko, Pen. Ako nang bahala sa mga to. Hindi ka dapat nagsasayang ng lakas sa labang ito. Wika ni Silab. Naglitawan na ang mga lagalag na bangkay upang tumulong sa laban. Napakarami na mga kalaban. Karamihan sa mga ito ay ang tingerong pumanig kay Andres sa pamumuno ng isang taong nagngangalang Ezekiel. Hindi nga nagkamali si Supremo Andres. Isang patpati na tikbalang lang ang kalaban namin. Mukhang nagkamali siya. Maraming pinadalang tauhan. Wika ni Ezekiel. Ngunit sinabihan siya ng isa sa mga kasama na huwag magpapakampante dahil merong dahilan kung bakit sila pinadala. Huwag mong malitin ang binatang yan, Ezekiel. Anak siya ng pinakamalakas na mambabarang dito sa atin. Pati na rin si Tiago. Isang bagay tangasog. Wika ni Dante. Napalingon si Ezekiel sa kasama at sinigawan ito. Sa tingin mo, hindi ko alam ang bagay na yun. Ano ang palagay mo sa akin? Susugod ng gera nang hindi alam ang kakayahan ng kalaban. Pero ganun pa man, sobra-sobra pa din para sa isang tikbalang at uhuging binata ang bilang natin. Wika ni Ezekiel. Ulitin ko sa'yo, huwag mong minamalit ang binatang yan dahil baka pagsisihan mo. Sa oras na mangyari yun, huwag mo sanang sabihin na hindi kita binalaan. Wika ni Dante. Matapos ay naglakad ito papunta sa gilid. Oh, ay saan ka naman pupunta? Tanong ni Ezekiel. Hindi ba sinabi mong sobrang bilang na mga kasama natin para sa kanila? Eh pues dito na lang ako manonood. Tugon ni Dante. Mag-antay ka lang dahil may kalalagyan ka pagkatapos ng labang ito. Wika ni Ezekiel. Huwag ka masyadong mayabang. Tignan natin kung malampasan mo ang labang yan. Doon ka magyabang sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Kagad nag-utos si Ezekiel na sugurin si Pen. Ngunit iilan lang sa mga kasama nito ang sumunod. Ang ilan ay nanatiling nakatayo. Pinapanood ang mga mangyayari. Sinasabi ko na nga ba? Ako nang bahala dito, Pen. Wika ni Silab sabay sugod sa mga kalaban. Mag-isa nitong hinarap ang mahigit 10 antingero na merong kakayahang magbato ng tigalpo. Sa tulong ni Pen, nagagawang kontrahin ng gabay ang mga dasal mula sa kabilang panig at ang bawat kalabang maaabot, hindi nakakaligtas sa kanyang palakol. Nang makita ni Ezekiel na nagbagsakan na ang ilan sa mga kasama, nagpa siya itong sumugod. Pinunterya si Pen. Ito ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Nang makita ni Silab na papunta ito kay Pen, dali-daling tumakbo ang gabay at binangga si Ezekiel. Tumilapon ito sa malayo at inabot din ng ilang minuto bago ito muling nakabangon. Samantala nang titigan ni Pen ang gabay, iba na ang aura nito. Unti-unti itong nawawala sa sarili. Silab, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Tanong ni Pen. Huwag mo kong alalahanin, Pen. Pumunta ka sa ligtas na lugar at hayaan mo kong lumaban sa mga to. Tugon ni Silab. Pero maaaring hindi mo sila kayanin.
Hayaan mo na akong tumulong. Tugon ni Pen. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Umalis ka dito. Wika ni Silab. Nanlaki ang mga mata ni Pen dahil iba na ang pinapakita ng gabay. Sa panig naman ng mga kalaban, dahil alam nilang wala ng pag-asang manalo, nagsipag-alisan sa lugar ang ilan sa mga ito. Ang naiwan na lang ay ang mga sugatan. Si Ezekiel, na nooy pinipilit pa ring bumangon. Ngunit bago pa man ito makaangat ng tingin, nagawa na siyang hawakan ni Silab sa buhok. Itinaas nito ang ulo ng kalaban, paulit-ulit na hinampas sa lupa, hanggang sa tuluyang mawalan ng malay, sabay hagis palayo. Umalis na rin sa lugar si Dante dahil alam niyang wala na sa sarili ang tikbalang. Napansin ito ni Pen. Alam niyang kapag nagpatuloy ang ganitong pangyayari, tuluyan nang mawawala sa katinoan si Silab. Kaya naman ginamit ng binata ang mga lagalag na bangkay upang pigilan ito. Sa pamamagitan ng tangang mutya, pinakalma ni Pen si Silab. Silab, pakiusap uminahon ka. Wala nang mga kalaban. Nanalo na tayo. Wika ni Pen. Unti-unting huminahon ang paghinga ng gabay nang makita nitong nagliwanag ang mutsyang suot ng binata. Inutusan ni Pen ang mga lagalag na bangkay na bitawan ang gabay. Tuluyan itong bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Napatingin si Pen sa mga papatakas na kalaban. Napansin itong panay ang lingon sa kanya ni Dante. Ilang beses itong huminto, na tila nagdadalawang isip sa pag-alis sa lugar. Hindi na ito pinansin ni Pen. Ngunit nang bubuhati na ng binata si Silab, laking gulat niya dahil may kung sinong tumulong. Hindi mo siya kayang buhatin mag-isa. Hayaan mo kung tulungan kita. Nagulat si Pen dahil ang taong tumulong sa kanya ay si Dante. Hindi ba ikaw si Dante? Bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Pen. Mamaya ko na ipapaliwanag. Kailangan nating madala sa loob ng tahanan ng tikbalang. Tugon ni Dante. Pagdating sa loob ng tahanan, inilapag nito si Silab sa sahig. Akmang aalis na sana nang bigla siyang tawagin ng binata. Dante, sandali lang. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko eh. Bakit mo kami tinulungan? Tanong ni Pen. Sabihin na lang natin. Hindi ako kagaya ng pinsan kong si Ezekiel. Balutin mo ng proteksyon ng lugar na ito dahil maaaring matagalan bago magkamalay ang kaibigan mo. Anumang oras maaaring bumalik ang puwersa ni Ezekiel, kaya maganda ka. Tugon ni Dante at kagad na itong umalis. Ilang minuto na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin nagkakamalay si Silab. Nag-umpisa nang mag-alala ang binata sa kalagayan ng gabay. Muling bumalik sa isipan nito ang nangyari. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita si Silab sa ganong kalagayan. Sinubukan itong magalungkat ng mga lumang kasulatan tungkol sa nangyari sa gabay. Ngunit walang nakitang impormasyon ng binata. Hinayaan niya na lang ito. Sa isip ni Pen, marahil nadala ng sobrang galit si Silab, kaya naganap ito kanina. Naupo ang binata sa tabi ng gabay. Hindi namamalayang unti-unti na itong nakakatulog. Ilang sandali pa, nakita ni Pen ang sarili sa isang malawak na kapatagan. Pamilyar sa kanya ang lugar dahil ito ang pastulan ni Lolo Munding. Nakita ng binata ang isang munting itim na kabayo.
Tumatakbo sa malawak na parang papunta ito sa bangin. Dali-dali niyang hinabol para sana pigilan. Ngunit huli na ang lahat. Tuluyan itong nahulog sa tila walang hanggang gilid ng bangin. Napasigaw ang binata at pagmulat ng mga mata. Nakahinga ng maluwag. Napagtantong panaginip lang ang lahat. Tinignan nito ang gabay na noon wala pa ring malay. Akmang tatayo na sana nang bigla itong makaramdam ng malakas na puwersang paparating. Dinampot ng binata ang palakol. Akmang lalabas na ng bahay. Biglang naramdamang bumangon si Silab. Dahan-dahang lumingon ang binata. Nakita itong nakatayo habang hawak ang palakol. Ganon pa rin ang itsura nito. Tila wala sa sarili. Marahang naglakad si Silab palabas ng tahanan. Inihampas ang palakol sa lupa. Sabay pakawala ng malakas na sigaw. Muling nagwala ang tikbalang. Sa pagkakataong ito, 2 aswang ang lumitaw sa kanyang harapan. Pinagmasdan ni Pen kung paanong dinurog ng gabay ang mga kalaban. Ngunit sa hindi malamang dahilan, parami ng parami ang mga ito. Patuloy na nakikipaglaban si Silab na tila walang kapaguran. Hindi alam ni Pen ang nangyayari sa gabay. Mas lalong hindi nito alam kung ano ang gagawin. Habang tumatagal ay lalong nawawala sa sarili si Silab. Dito na nagsimulang mag-alala ang binata. Ilang sandali pa, tuluyan ang natapos ang pagsalakay ng mga kalaban. Ngunit patuloy pa rin ang pagwawala ng gabay. Laking gulat ni Pen nang biglang tumakbo si Silab. Papasok ito ng kagubatan. Dali-dali siyang hinabol ni Pen. Nang maabutan ang gabay, nakita niyang nagwawala ito sa loob ng gubat. Walang tigil na winawasiwas ang kanyang palakol. Halos maubos ang lahat ng puno sa lugar. Tila walang kapaguran ng tikbalang. Hindi na alam ng binata ang gagawin ng mga oras na yun. Na tila ba lumipad ang lahat ng kaalaman nito tungkol sa mga bagay-bagay. Silab, pakiusap tumigil ka na. Wala nang kalaban! Wika ni Pen. Hindi mo siya matutulungan ng pagsigaw lang. Hindi mga tikbalang, kadalasang gabay ng mga mutya. Alam kong alam mo yan. Nagulat ang binata nang makita si Dante na nakatayo sa tabi niya. Anong ginagawa mo dito, Dante? Hindi ba kalaban ka? Tanong ni Pen. Kung yun ang tingin mo sa akin, wala akong magagawa. Ano pang inaantay mo? Gamitin mo ang mutya para kumalma ang tikbalang. Biglang naalala ng binata ang kwento sa ninunong si Amang Lakay. Dali-daling kinuha ni Pen ang mutya sa loob ng damit. Hinubad ito. Tumakbo ang binata papunta kay Silab. Sabay sakay sa likod ng tikbalang. Sa pilitang isinuot ni Pen ang kwintas sa gabay. Ngunit dahil sa lakas nito, humagis ng malayo si Pen at nawala ng malay. Ilang sandali pa ay nagising ito sa loob ng kanilang tahanan. Pagbangon nito, nakita si Silab na nakasandal sa dingding habang nakatingin sa kawalan. Mabuti naman at nakabalik ka na sa wisyo mo. Masaya ako at di ka napahamak. Nagulat si Silab at napatingin sa binata. Ngunit hindi ito nagsalita. Akmang tatayo na sana si Pen. Kaso nga lang naramdaman nito ang sakit sa kanyang binti. Huwag ka munang kumilos. Nalamog yung laman mo nung tumama ka sa puno eh. Mabuti na lang hindi ka nabalian. Wika ni Dante. Oh, nandito ko pa rin pala. Gusto ko lang malaman mula sa'yo.
Bakit mo ba ako tinutulungan? Tanong ni Pen. Sabihin na lang natin na hindi ko nagustuhan sumama sa pinsang ko. Saka makipagkasundo kay Andres. Gusto ko ng tahimik na buhay. Wika ni Dante. Kung ganon, sabihin mo sa akin, bakit ka sumama sa pagsalakay kung wala ka palang balak makipaglaban? Muling tanong ni Pen. Alam kong hindi ka maniniwala. Sa oras sasabihin ko sa iyo ang dahilan ko. Sige na, sabihin mo na. Subukan mo ako. Paghamon ni Pen. Walang nagawa si Dante kung hindi sabihin ang kanyang dahilan. Ang totoo, gusto ko makita ang sinasabi nilang natitirang buhay na kalahi ni Tiago. Tagahanga ako ng iyong ama, Pen. Alam mo bang, minsan ko na siyang nakasama sa isang gamutan? Pinagpatuloy ni Dante ang kwento para lang mapunan ang kuryosidad ng binata. Dagdag pa nito, hindi lang isang beses silang nagkasama ni Tiago. Naging katuwang din siya nito sa pagpapalaya sa isang buong baryo sa ilalim ng pananakop ng mga rebeldeng may kaalaman sa lihim na karunungan. Mabuting tao ang iyong ama. At alam ko na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Simula nang malaman kong patay na ang iyong ama, sasabihin ko ang totoo, nawalan ako ng dahilan para magpatuloy sa pagsasanay. Pero muli ako nabuhayan nung malaman ko kay Andres na buhay ka, ang nag-iisang anak ng tinitingala akong babaylan. Wika ni Dante. Hindi naman makapagsalita si Pen. Nakaramdam ito ng pagkabagabag sa mga sinabi. Pasensya ka na kung pinag-isipan kita na masama. Pero hindi ibig sabihin nito, lubusan na ako nagtitiwala sa'yo. Galing ka sa panig ng kalaban eh. Hindi ko alam ang totoong intensyon mo sa pagtulong sa akin. Kaya hindi mo ako masisisi kung magdududa ako sa'yo. Wika ni Pen. Napangiti na lang si Dante at muling nagsalita. Alam kong hindi madali magtiwala sa isang taong inakala mong kalaban. Kaya hayaan mo sana akong manatili sa tabi mo para mapatunayang tapat ako sa mga hangarin ko. Sa hangarin kong tumulong. Muling wika ni Dante. Ikaw ang bahala. Pero salamat sa tulong mo kanina. Kung hindi mo pinaalalang tungkol sa mutya, hindi ko rin maiisip yun. Tugon ng binata. Tumayo naman si Dante. Naglakad palabas ng bahay. Pansamantala muna ako magpapaalam ha. Baka malaman nila Andres na nandito ako eh. Lalo kayo mapahamak. Kailangan niyo muna magpagaling. Dahil hindi pa ganong nanunumbalik ang lakas ng gabay mo. Kailangan niyang masanay na sotang mutya ng kambalsaging. Wika ni Dante. Nakatitig ito kay Silab. Matapos ay tuluyan ng umalis. Ibinaling naman ni Pen ang tingin sa gabay. Hindi pa rin ito kumikibo. Kaya hinayaan na lang niya muna ito. Nagbalik sa pagkakahiga. Kinabukasan paggising ni Pen, napansin niyang wala na si Silab sa kinaupuan. Pinilit ng binatang tumayo upang tignan nito sa labas. Ngunit hindi niya nakita si Silab. Naupo ito sa atangan. Inantay ang pagbabalik ng gabay. Ngunit inabot lang ang hapon ay walang dumating. Inisip ni Pen na kailangan ni Silab ng kaunting panahon, kaya hinayaan niya muna ito. Lagi din namang bumabalik ang gabay sa oras na kakailanganin. Ngunit minsang sumagi din sa isip ni Pen na panahon na para tumayo sa sariling paa. Hindi pwedeng umasa na lang sa tulong ni Silab. Nasa kalagitnaan ng pagbumuni-muni ang binata. Bigla itong nakaramdam ng pamilyar na presensya.
Dali-dali itong tumayo upang kunin ang palakol. Saktong paglabas ng tahanan, nakita nito ang pangkat ni Ezekiel. Nanlaki ang mga mata ni Pen. Hawak-hawak nito si Dante, na nooy nakagapos at punong-puno ng sugat. Pagmasdan mo ang taong ito, bata. Ito ang kabayaran ng pagtrataydor. Wika ni Ezekiel. Nakaramdam ng matinding galit si Pen dahil sa nangyari kay Dante. Bahagya nitong sinisisi ang sarili. Hindi niya ito napigilan, gayong alam niyang mananatili itong ligtas sa kanyang tahanan. Wala kang kasing sama, Ezekiel. Paano mong naaatim na saktan ang sarili mong pinsan? Para saan ba yung pinaglalaban mo? Tanong ni Pen. Maaaring walang halaga sa iyo ang pinaglalaban ko. Pero para sa akin, importante ang magkamit ng malakas sa kapangyarihan dahil ang katotohanan, hindi ka mabubuhay sa mundong ito kung mahina ka. Tugon ni Ezekiel. Hindi yan ang kinalakihan kong prinsipyo. Kaya pasensya ka na kung talagang hindi kita maiintindihan. Wika ni Pen. Kung sabagay, ano nga naman ang mauunawaan mo sa mundo? Gayong nakakulong ka sa 4 na sulok ng tahanan mo. Ni minsan ba, nagamit mo na ang buong kakayahan mo, Pen? Wika ni Ezekiel. Ngunit si Dante ang sumagot para kay Pen. Ilang ulit na kitang sinabihan eh. Huwag mong malitin ang kakayahan ng binatang yan. Hindi mo siya lubusang kilala. Wala kang alam sa mga kaya niyang gawin at kung anong kaalaman ang nakatago sa kanyang isipan. Wika ni Dante. Isang suntok sa sikmura ang itinugon ng pinsan sa kanya. Tumahimik ka dahil hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Napaluhod si Dante dahil sa sakit. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ezekiel na kinuha ni Pen ang pagkakataong abala siya sa pinsan. Nagulat ito nang biglang tumama ang kamao ng binata sa panga niya. Bagyang napatras si Ezekiel dahil sa lakas ng suntok ng binata. Nang mag-angat ng tingin, hindi niya mahanap si Pen. Laking gulat nito nang muling magpakita ang binata. Sa pagkakataong iyon, hampas ng palakol naman ang tumama sa kanya. Sa kasamaang palad, nagawa itong saluhin ni Ezekiel. Nahawi at dali-daling umatras si Pen upang muling maganda sa susunod na atake. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Wala ka bang... Hindi na ituloy ni Ezekiel ang sasabihin. Bigla itong nakaramdam ng matinding panghihina. Sadyang ngang hindi mo pa ako kilala. Masyado kang tumutok sa pisikal na atake. Pero hindi mo napansin ang totoo kong pakay. Wika ni Pen. Sabay turo sa binti ni Ezekiel. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang isang uri ng makamandag na gagamba na nakadapo sa kanya. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Ezekiel. Hindi mo alam ang totoong kakayahan ni Pen. Masyado mo siyang minaliit eh. Nakalimutan mong mula siya sa 2 panig na pinagsamang angkan. At isa sa mga yon ay ang angkan ni Isabel, ang pinakamalakas na mambabarang. Wika ni Dante. At para manahimik ay bumuelo ng sipa si Ezekiel. Ngunit muli itong nagulat. May kung sinong humawak sa kanyang paa. Sobra ng kalupitan ang ginagawa mo. Na kahit kaming mga elemento, hindi na kayang tiisin ang ginagawa mo sa kaanak mo. Wika ni Silab. Napangiti naman si Pen nang makita ang kaibigan. Mabuti naman at nakabalik ka na.
Ano? Kumusta ang loob ng kagubatan? Tanong ni Pen. Mamaya ka namang ulit. Hindi to ang oras. Ituon mo ang pansin sa kalaban dahil nandito lang ako para tulungan ang taong ito. Wika ni Silab. Matapos magsalita ay kagad niyang binuhat si Dante. Umalis na siya doon sa lugar. Muli namang ibinaling ni Pen ang atensyon sa kalaban na noon ay pilit na tumatayo mula sa pagkakahagis sa kanya ni Silab. Idagdag mo pa ang pamamanhid ng katawan na dulot naman ng kagat ng gagambang isinugo ni Pen. Alam mo, Ezekiel, hindi na sana kita papatulan sa mga ginagawa mo, pero naisip ko, kung hahayaan lang kita, maraming tao ang masasaktan. Wika ni Pen. Dahan-dahang tumayo si Ezekiel. Akmang susugod sana nang bigla itong makaramdam ng isang malakas sa presensya. Napatingin ito kay Pen. Nasipat ang kakaibang aura ng binata. Hindi niya lubos na maisip na ganito ang babanggain. Nakaramdam ng bagyang pagsisisi sa naging desisyon. Ngunit hindi na pwedeng umatras. Dahil sa oras na gawin niya yun, paniguradong kay Andres naman siya mananagot. Hindi pa uli ang lahat. May pagkakataon ka pang baguhin ng tadhana mo. Yan ay kung papakinggan mo ko. Umalis ka na dito at huwag nang babalik pa. Muling wika ni Pen. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi ito pinakinggan ni Ezekiel. Sa halip ay inutusan pa nito ang kasamang sugurin si Pen. Kagad namang sumugod ang mga ito. Ngunit napahinto sa kalagitnaan ng pagsalakay nang biglang humarang sa daan si Silab. Ako nang bahala sa mga ito. Tapusin mo na ang isang yon. Wika ni Silab habang nakaturo kay Ezekiel. Binitawan naman ni Pen ang kanyang palakol. Naglakad papunta sa kalaban. Bilang respeto, makikipagtusa ko sa'yo nang walang gagamiting sandata. Wika ni Pen. Napangiti naman si Ezekiel dahil ang buong akala nito ay mano-mano siyang lalabanan ng binata. Ngunit nagkamali siya nang biglang mag-usal ng dasal si Pen. Nakaramdam ng bigla ang pagbigat ng katawan si Ezekiel na tila iginapos ito at pilit na hinila padapa. Anong ginawa mo? Bakit hindi ko maikilos ang katawan ko? Tanong ni Ezekiel. Hindi na nagsasalita si Pen. Nakatayo lang ito habang pinapanood si Ezekiel na pilit kumakawala sa ginawa nitong tigalpo. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang mga dasal na binibitawan ni Pen. Ngunit hindi ito napapansin ni Ezekiel. Nakatuon ang atensyon nito sa kung paanong makakawala mula sa espiritual na panggapos na ibinato sa kanya. Kalaunan, napansin nito ang pagdurugo ng ilong. Pakiramdam na tila binabarena ang kanyang ulo. Saka pa lamang nito napagtanto na tuluyan ang nabasag ng binata ang kanyang mga tangang gamit. Wala ka ng pag-asang manalo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na at huwag nang babalik pa. Talikuran mo ang kasama ni Ezekiel. Hindi ito ang tamang aspeto ng buhay. Wika ni Pen. Huwag kang magmalinis dahil kahit ikaw, may dugo ka ng mambabarang na nananalaytay sa kaugatan mo. Tugon ni Ezekiel. Oo, tama ka. Hindi ko yun kinakaila. Masama man sa pandinig ng tawang salitang mambabarang, ngunit nakadepende ito sa taong pinatutungkulan. Kung paninindigan mo ang masamang tingin ng mga tao, nasa iyo yan.
Pero kung gagamitin mo ito sa kabutihan, mag-iiba ang tingin nila sa'yo. Pag-uusap ng dalawa. Kinalas ni Pen ang panggapos sa ibinato nito. Hinayaang makaalis si Ezekiel. Ngunit hindi pa man nakakalayo. Nakarinig ang binata ng malakas sa sigaw. Pen! Nandito na si Andres! Wika ni Dante. Habang pilit na itinatayo ang sarili. Napahinto na sa pakikipaglaban si Silab. Dali-daling tumakbo papunta sa tabi ng binata. Mukhang ito na ang pinakahinihintay natin. Maganda ka. Nararamdaman ko ang sarangay sa paligid, Pen. Wika ni Silab. Huwag kang mag-alala, Silab. Alam kong dadating tayo sa puntong to. Ang tanong ko sa'yo, handa ka bang makipaglaban muli? Tanong ni Pen. Ito ang dahilan kung bakit ako nakatayo sa tabi ng angkan mo sa loob ng mahabang panahon. Kaya wag mo kong tatanungin ng ganyan. Pag-uusap ng dalawa. Sinabihan ni Pen si Dante na lumayo na sa lugar. Ngunit nagmatigas ito. Hindi ako pwedeng umalis, Pen. Hawak ni Andres ang pinsan ko. Kailangan ko siyang iligtas. Wika ni Dante. Huli na ang lahat. Hindi ko na nararamdaman ang pinsan mo. Malamang tinapos na siya ni Andres. Tugon ni Pen. Pwes kung ganun, hayaan mo akong manatili para may paghiganti ko si Ezekiel. Walang nagawa si Pen, kundi sundin ang gusto ni Dante. Maya-maya pa ay biglang nagpakita sa harap nila ang dalawang figura ng mga nilalang. Isang napakalaki na halos 10 talampakan ng taas. Kitang-kita ang sungay nito na parang kalabaw. Malaki ang katawan. Samantalang ang isa naman ay katamtaman lang ang tangkad at may hawak na tungkod. Alam ni Pen, si Andres at ang alaga nitong sarangay ang paparating. Kitang-kita din kay Silab ang matinding galit. Natatakot ka ba, Silab? Tanong ni Pen. Wala ka sa tamang katinuan kapag hindi ka natakot sa sarangay. Pero wag kang mag-alala. Dahil sa pagkakataong ito, hindi takot ang nangingibabaw sa akin, kundi pagnanais na mabigyan ng katarungan ng kamatayan ng aking angkan. Wika na Silab. Isa lang ang hangarin natin sa labang to. Kaya gawin natin ang lahat para manalo. Tugon ni Pen. Malakas ang kalaban, pero malaki ang tiwala ko sa iyo, Pen. Alam kong gagawin mo ang nararapat kung sakaling dumating sa punto na wala na tayong pagpipilian. Wika ni Silab. Nauunawaan ko, Silab. Kaya hanggat may pagkakataon pa tayo, hayaan mong sabihin ko ang mga katagang ito. Masaya akong naging bahagi ka ng buhay ko at nagkaroon ng isang kaibigan na palaging maaasahan. Hindi man tayo magkasundo sa lahat ng bagay, ngunit nanatili ka sa tabi ko. Kaya nagpapasalamat ako. Para namang namamaalam ka sa mga sinasabi mo sa akin. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako ang mamamatay dito. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa ay lumapit na ng husto ang mga figura. Hindi nga nagkamali si Pen. Nakita nito ang sarangay
na hawak-hawak ang ulo ni Ezekiel. Mga walang iya kayo. Hindi ko kayo mapapatawad. Pinatay niyo yung pinsan ko. Wika ni Dante. Tumawa ng malakas ang sarangay. Ano ang magagawa ng isang kagaya mo laban sa akin? Dapat nga maging masaya ka. Dahil binigyan ko ng karangalan ang pinsan mong maisabit ang kanyang ulo bilang isa sa aking mga tropeyo. Huwag kang mag-alala. Kung gusto mo, isasabit ko din ang ulo mo at ng binatang yan sa aking katawan. Wika ng sarangay. Huwag kang papakasiguro, Kalabaw. Dahil hindi ko hahayaang madampian ng kamay mo ang binatang ito. Dadaan ka sa ibabaw ng bangkay ko. Wika ni Celeb. Muling tumawa ng malakas ang sarangay. Ilang beses ko nang narinig ang ganyang salita. Wala na bang bago? Pero alam mo, gusto kong makipaglaro sa'yo. Aminin ko ang totoo. Hindi ako naaliw sa mga labang nakaharap ko. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nakasagupa ko ang mga tikbalang. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ng mga sandaling iyon. Habang isa-isang pinupugutan ng ulo ang mga kalahi mo. Hindi ko rin maintindihan kung paano kang nakaligtas. Nagulat si Pen dahil nanatiling kalmado ang gabay. Alam kong may dahilan kung bakit ako nabuhay. Ito ay para bigyan ng hustisya ang kamatayan ng lahi ko. Wika ni Celeb. Hindi umubra sa akin ang isang buong hukbo ng mga tikbalang. Ano pa kaya ang magagawa ng nag-iisa? Sa tingin mo, magagawa mo ko? Hindi na naituloy ng sarangay ang sasabihin. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang natanggap nito mula kay Celeb. Ibahin mo ako. Dahil hindi ako kasing hina ng mga kalahi ko. Isa kong maharlika at gabay ng mutya. Wika ni Celeb. Dahan-dahang tumayo ang sarangay habang umuubo. Aminin ko, malakas yun ah. Pero hanggang saan kaya ang itatagal mo? Sa oras na patulan kita tikbalang. Wika ng sarangay. Bilisan mo, sarangay. Tapusin na natin ang labang to. Marami pa akong aasikasuhin. Tapusin na natin ang laban na to. Wika ni Andres. Huwag mo kong utusan. Dahil wala sa usapan natin ang utus-utusan mo ko. Gagawin ko ang anuman ang nais ko. Wika ng sarangay. Mukhang nakakalimutan mo yata kung sino ang dahilan kung bakit ka nandito sa mundo na mga buhay. Nagawa kitang hugutin mula sa mundo mo. Kaya din kitang ibalik kung gugustuhin ko. Nanahimik na lang ang sarangay. Kaagad na hinarap si Celeb. Hindi naman nagpatinag ang gabay. Sinalubong nito ang pag-atake ng sarangay. Nagulat si Pen dahil nagagawang makipagsabayan ni Celeb sa napakalaking nilalang. Ngunit naputol ang panonood ni Pen nang biglang magsalita si Andres.
Sayang at hindi tayo nagpang-abot nung nakaraang pagkikita natin. Gustong gusto kitang sakalin at pilipitin ang leeg mo. Wika ni Andres. Ganun ba? Pasensya na, mukhang hindi mo yata magagawa ang bagay na yan. Dahil hindi kita hahayaan. Alam ko na ang kahinaan mo, Andres. Maging ang pamamaraan ng gamit mo. Masyado ko naging kampante sa una nating pagharap Pero ngayon, hindi man ako sigurado kung matatalo kita. Pero kaya kong makipagsabayan sa'yo. Tugon ni Pen. Yan din ang sinabi ng iyong ama. Pero anong nangyari? Wala. Dahil pinabayaan siya ng tikbalang niyang gabay. Hindi mo alam. Iniwan siya ng pinaka-pinagkakatiwalaan niyang alagad. Wika ni Andres. Alam kong isa yan sa mga taktika mo, Andres, kaya pasensya na. Pero hindi ako mahuhulog sa mga ganyang patibong. Alam ko ang katotohanan sa likod ng mga sinasabi mo. Kaya pinabayaan ni Silab si tatay. Sumunod lang ito sa utos na iligtas ako. Wika ni Pen. Hindi nakapagsalita si Andres sa sinabi ng binata. Sa tingin mo matalino ka? O sige, kung yan ang gusto mong laro, makikipaglaro ako sa'yo. Wika ni Andres at bigla itong naglaho. Ngunit nararamdaman ng binata ang presensya nito. Bagay na hindi alam ng kalaban. Ginugol ni Pen ang kanyang panahon sa pagsasanay. Pinalakas nito ang kanyang pakiramdam na kahit hindi nakikita ang kalaban, alam nito ang susunod na galaw. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan ni Andres. Ngunit laking gulat nito dahil nagawang iwasan ng binata ang atake. Matapos ay si Pen naman ang nawala sa kanyang paningin. Halos maubos ang ngipin nito nang suntukin siya ng binata sa kaliwang panga. Nakita mo na ang pinagkaiba nating dalawa, Andres? Kaya ko rin gawin ang mga ginagawa mo. At kaya ko pang higitan. Wika ni Pen. Bagay na lalong nagpagalit kay Andres. Nahinto ang paglalaban ng dalawa nang maramdaman ang napakalakas sa pagyanig, dulot ni Silab at ng sarangay. Nagpatuloy ang pagpalitan nila ng suntok. Natutuwa si Pen sa naging kinalabasan ng pagsasanay nila ni Silab. Dahil mas malaki ang sarangay, mabagal din itong kumilos. Ngunit napakalakas nito sa oras na tamaan ng kamao si Silab. Paniguradong malalasog ang katawan nito. Anong problema? Para yatang hindi mo ko mahuli. Napapagod ka na ba? Kakasimula pa lang ng laban natin. Pangungutya ni Silab. Bagay na labis namang ikinagalit ng sarangay. At hindi inaasahan ng lahat maging ni Andres ang gagawin nito. Ganun ba? Masyado nga ba akong mabagal para sa'yo? Pues maganda ka. Dahil pagkatapos ng gagawin ko, hindi ka na makikilala ng kaluluwa ng mga magulang mo. Tugon ng sarangay. Sabay baklas ng kanyang baluti. Dito napagtanto ng binata na ang suot niya ay hindi lang pala basta pang proteksyon, kung hindi isang gamit na nagkukubli ng totoo niyang anyo. Napatras si Silab dahil naramdaman nito ang biglaang pagtaas ng enerhiya ng kalaban. Nang tuluyang makalas ang suot na gamit, bigla na lang itong nagpakawala ng malakas na enerhiya, dahilan para magtalsikan ang lahat ng nasa paligid. Maging si Andres ay hindi nakaligtas. Tumilapon ito sa malayo at hindi sinasadyang tumama sa matulis na sanga ng puno, dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Nilingon ni Silab si Pen. Nakitang nakakapit ito sa isang bato. Kaya naman kahit papano,
Napanatag ang kalooban ng gabay. Ilang sandali pa ang nakalipas ay tuluyan ng humupa ang bugso ng enerhiya. Ngunit laking gulat ni Silab dahil tumambad sa kanya ang panibagong anyo ng nilalang. Bahagya itong lumiit, ngunit humaba ang mga sungay at binti. Naganda ang tikbalang upang sumugod, ngunit sa kasamaang palad, mabilis na naglaho ang sarangay. Isang malakas na suntok ang binigay nito kay Silab. Tumilapon ito papunta sa malaking bato at sa sobrang lakas ng pagkakatama, halos mapulbos ito. Marahang tumayo ang gabay, ngunit mabilis namang nakarating sa harap nito ang sarangay. Sunod-sunod na atake ang pinakawalan, dahilan para tuluyang bumaba ang depensa ni Silab. Nakahiga ito sa lupa at hinawakan ito ng sarangay sa paa, sabay hagis papunta sa kinaroroonan ni Pen. Silab, ayos ka lang ba? Masyadong malakas ang sarangay. Mukhang hindi mo siya kakayaning mag-isa. Hayaan mo kung tumulong. Wika ni Pen. Hindi, Pen. Akin ang labang ito, kaya huwag kang makikialam. Tugon ni Silab habang unti-unting tumatayo. Muling sumugod papunta sa sarangay. Gumanti ito ng atake at sa pagkakataong iyon, nagagawa na siyang iwasan ng kalaban. Mabilis itong nakakapagbalik ng atake. Ganun pa man, patuloy na nakipaglaban si Silab hanggang sa muli itong tumalsik ng tamaan ng sarangay. Mukhang pagod ka na yata, Tikbalang. Hanggang dito na lang ba ang yabang mo? Anong nangyari sa bilis ay pinagmamalaki ng inyong hanggan? Wika ng sarangay habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ng Tikbalang. Napansin ng binata na hindi ito gumagalaw, kaya naman muli niya itong tinawag. Silab, bumangon ka. Nandito na siya. Pilit na bumangon ng Tikbalang at nang makatayo na ito, muli na namang umatake ang kalaban ng sunod-sunod. Halos hindi na makagalaw ang braso ni Silab, ni hindi na nito maitaas ang hawak na palakol. Sinakal ito ng sarangay, itinaas sabay hampas sa lupa ng makailang ulit. Nanlulumo si Pen habang pinagmamasdan ang kaibigan na unti-unting pinapatay sa gulpi. Pakawalan mo ang lakas si Silab, Pen. Ito lang ang tanging paraan para matalo niya ang sarangay. Tanggalin mo ang gapos sa gawa ng mutya sa kanya. Wika ni Dante. Nalabis namang ikinagulat ni Pen. Natambakan na ito ng malalaking puno. Ngunit nagpapasalamat ang binata dahil buhay pa ito. Sa oras na pakawalan ko si Silab, maaaring mawala na naman siya sa sarili. Natatakot ako dahil marami ang mapapahamak. Hindi ko na siya mapipigilan. Tanging kamatayan na lang ang magpapahinto sa kanya. Wika ni Dante. Kailangan niya magsakripisyo, Pen. Dahil sa oras na siya ang matalo sa laban na yan, pareho kayong mamamatay. Muling wika ni Dante. Tama si Dante, Pen. Tanggalin mo ang mutya sa katawan ko. Nang sa ganon, maayos akong makakakilos. Wika ni Silab. Ngunit tumutol si Pen dahil alam nito kung ano ang mangyayari sa oras na gawin niya ang sinasabi ng kaibigan. Ano pang inaantay mo, Pen? Wala na tayong oras. Kumilos ka na. Kundi pare-pareho tayong mamamatay dito. Muling wika ni Dante. Napatakip na lang ng tenga si Pen. Hindi nito alam ang gagawin. Pakiramdam ng binata, hinihila ang kanyang katawan sa magkabilang direksyon
na alam niyang kapwa magdudulot ng kapamakan sa lahat. Pen, ano na ang ginagawa mo? Kalasin mo na ang mutya. Muling sigaw ni Silab. Nag-angat ng ulo ang binata. Tinignan ang kalagayan ng gabay. Masyado nang marami ang natamong pinsala sa katawan at halos hindi na ito makatayo. Paparating na ang kalaban sa kinaroroonan nito. Wala nang ibang paraang maisip ang binata, kundi sundin ang gusto ng gabay. Dali-daling lumapit si Pen papunta sa kinaroroonan ni Silab. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtakbo, muling nagpakawala ng enerhiya ang sarangay, dahilan para bumalik ang binata sa pinanggalingan. Muli itong tumayo. Sa pagkakataong iyon, binato niya ng dasal ng panggapos ang kalaban. Alam ni Pen na panandalian lang ang epekto ng tigalpo, kaya mabilis na itong kumilos papunta sa gabay. Hinawakan nito ang mutya, biglang hinila, dahilan para tuluyang makalas ang tanikalang nakagapos sa katawan ng tikbalang. Pen, habang nasa katinoan pa ako, umalis ka na. Dahil ilang sandali lang, hindi ko na magagawang pigilan ang sarili ko. Kaya pakiusap, lumayo ka sa lugar na ito. Wika na Silab. Ngunit nagmatigas si Pen. Pero Silab, mananatili ako sa tabi mo. Hindi ako aalis. Wika ni Pen. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Umalis ka na. Pakiusap. Kahit ngayon lang, makinig ka. Pasensya na Silab. Hindi mo ako mauutusan. Bigla siyang sinuntok ni Silab sa sikmura, dahilan para mawalan ito ng malay. Dante, ilayo mo siya sa lugar na ito. Magmadali ka. Nararamdaman ko anumang oras, maaaring mawala na ako sa sarili. Ingatan mo si Pen at huwag mo siyang papabayaan. Sa oras na gumising siya, ihingi mo ko ng kapatawaran sa pagsuntok ko sa kanya. Wika ni Silab. Marahan namang tumayo si Dante, na nooy kakalabas pa lang mula sa pagkakadagan ng malalaking bato. Bagaman mahina pa ang pangangatawan, pinilit itong maglakad upang kunin at mailayo si Pen sa lugar. Sa kasamaang palad, hindi pa man nakakalayo, biglang nagpakawala ng malakas na enerhiya si Silab. Palatandaan na tuluyan itong nakawala sa pagkakagapos. Kasabay nito ang pagkakalas ng tigalpong inusal ni Pen sa sarangay. Dali-daling tumakbo ang kalaban papunta kay Silab. Kaagad naman itong sinalubong ng gabay, sabay dampot ng kanyang palakol. Nang magpang-abot ang mga ito, walang tigil ang pagpapalitan ng atake ng dalawang nilalang. Nanood mula sa malayo si Dante, samantalang si Pen naman, unti-unti nang nagkakamalay. Anong ginawa mo, Dante? Bakit mo ko nilayo? Kailangan ni Silab ang tulong ko. Wika ni Pen. Akmang tatayo na sana ito, nang biglang makaramdam ng pananakit ng binti. Huwag kang kikilos. Nabalian ka ng buto, Pen. Kasalukuyang kitang ginagamot. Wala nang ibang paraan kundi ang pakawalan si Silab. Dahil kung hindi natin gagawin yon, mag-aasik ng lagim ang sarangay at mas marami ang madadamay. Ganon din ang maaaring mangyari kahit sino man sa kanila ang manalo. Wala nang paraan para mapigilan si Silab. Dahil kagaya ng sarangay, patuloy na itong maghahanap ng karahasan. Wika ni Pen. Isang paraan lang ang paraan para mapigilan mo si Silab. Kung sakaling mangyari man ang sinasabi mo. Anong paraan yun, Dante?
Kailangan mo siyang patayin, Pen. Nanlaki mga mata ni Pen sa sinabi ni Dante. Muli nitong ibinaling ang tingin sa gabay na nakikipaglaban. Hindi pwede. Baka may ibang paraan. Hindi ko pwedeng gawin yon. Tugon ni Pen. Kailangan mong kayanin, Pen. Wala nang ibang paraan kung hindi sakripisyo ang buhay ng gabay mo. Para sa mas maraming buhay, kailangan magsakripisyo ng isa. Yan ang responsibilidad na kaakibat ng pagkakaroon ng gabay. Dito naalala ni Pen ang propesiyang binanggit ni Tandang Imang. Hindi nito akalain na siya ang magiging daan ng kamatayan ng gabay. Muli nitong pinapanood ang pakikipaglaban ni Silab. Sa pagkakataong iyon, nalampasan na nito ang kakayahan at lakas ng sarangay. Nakaigana sa lupa ang kalaban habang paulit-ulit na hinahampas ng palakol. Hindi na ito nakakatayo. Samantalang si Silab naman, patuloy itong hinahagupit hanggang sa tuluyang mawalan ng malay ang malaking nilalang. Walang pagdadalawang isip niyang pinutol ang mga sungay nito at saka pinugutan ng ulo. Ngunit kahit tapos na ang laban, patuloy pa rin sa pagwawala ang nilalang. Ito na ang tamang oras, Pen. Palayain mo na ng lubusan si Silab. Kailangan mo siyang patayin. Wika ni Dante habang inaabot ang palakol sa binata. Hinawakan naman ito ni Pen. Muling tinignan ng gabay. Nanumbalik ang masasayang alaala nung mga panahong maayos pa ang lahat. Dahan-dahang tumayo ang binata habang sinasariwa ang mga gunita. Naglakad ito papunta sa kinakatayuan ni Silab habang sinasabi ang mga kataga. Hindi ko inaakalang aabot sa ganitong tagpo ang lahat, Silab. Ang buong akala ko, habang buhay mo kong paglilingkuran. Pero eto ngayon, hawak ang sandatang papatay sa kaisa-isang nilalang na naging sandalan ko sa loob ng mahabang panahon. Salamat, kaibigan. Lubusan ko nang ibibigay ang kalayaan mo. Tumakbo ka ng malaya, Silab. Namnamin mo ang buhay na walang sakit, walang hirap at walang puot. Paalam, kaibigan. Tumutulo ang luha ng binata habang sinasambit ang mga katagang ito. Hindi lang si Silab ang magsasakripisyo, maging siya, dahil mawawala sa tabi ng binata ang kaisa-isang kaibigan. Ipinikit ni Pen ang mga mata. Inumang kay Silab ang palakol na noon ay nakatalikod habang abala sa pakikipagtuos sa mga lagalag na bangkay. Huminga ng malalim si Pen. Buong lakas sa binato ang palakol sa kinakatayuan ni Silab. Tumarak ito sa likod ng gabay, dahilan para mapahinto ito sa pagkilos. Napalod ang binata dahil alam niyang wala ng pag-asa pang mabuhay si Silab matapos itong tanggapin ang talim ng palakol. Doon pa lamang naunawaan ng binata, nilikha ang sandatang ito ng kanilang mga ninuno para sa ganong pagkakataon. Pinagmasdan nitong unti-unting bumagsak si Silab. Nang tuluyan na itong mapaiga sa lupa, dali-dali siyang lumapit sa kaibigan. Silab, patawad, wala na akong naisip na paraan eh. Pero kaakibat nito ang tuluyan mong paglaya. Salamat, kaibigan. Naway patawarin mo ko. Wala kang dapat ingin ng tawad, Pen.
Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Dahil sa wakas, makakasama ko na din ang mga kaanak sa kabilang mundo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Tandaan mo, habang hawak mo ang aking gintong buhok, palagi akong nasa tabi mo. Pag-uusap ng dalawa. Unti-unting naging abo ang katawan ni Celeb. Ang naiwan sa harapan ng binata, tumpok ng abo. Paalam kaibigan. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Akmang tatayo na sana ang binata nang bigla namang nagliwanag ang tumpok ng abo. Unti-unti itong nagbuo hanggang sa mapagtanto ng binata. Isang maliit na kabayo ang namuo mula sa abo. Ilang sandali pa, tuluyan ang nabuo ang imahe ng nilalang. Kulay itim na batang kabayo ang lumabas mula sa tumpok ng abo. Lumapit ito kay Pen. Ikaw ba? Ikaw ba ang kapalit ni Celeb? Kung ganun, tatawagin kitang Sinag. Wika ng binata habang kalong-kalong ang kakasilang na kabayo. Matapos ang kaganapang iyon, pinili ni Pen na umuwi sa tahanan ni Lolo Munding sa kabilang ibayo. Naglakbay ito kasama si Dante at ang bagong kaibigang si Sinag. Tuwang-tuwa ang dalawang matanda nang makitang buhay si Pen. Nagawa nitong talunin si Andres. Hindi naging malinaw ang nangyari sa taong iyon, ngunit siguradong hindi na ito makakapanakit. Mabilis na lumipas sa mga araw, buwan, umabot ng taon. Sinag, bumalik ka nga dito. Hindi ko pa tapos itirintas yung buhok sa likod, oh. Wika ni Pen, habang masayang nakikipaglaro sa itim na kabayo. Tinuloy nito ang naiwang propesyon ng ama. Nanggamot ang binata at kinilala sa kabilang baryo bilang isang pinakamahusay na manggagamot. Samantalang si Dante naman, piniling manatili sa tabi ni Pen upang maging katulong nito sa gawain. Nagsilbing inspirasyon kay Pen ang ginawa ng gabay. Naging maliit na itim na kabayo man ito. Wala nang kakayahang makipag-usap sa kanya. Pero palagi pa ring nararamdaman ni Pen. Binabantayan siya ng gabay. Mas lalo niyang pinagbuti at pagtupad ang kanyang tungkulin bilang isang babaylan. Kasabay nito ang tagapangalaga. Nangmut siya ng kambalsaging at gabay na tikbalang. Woo! Grabe yung last episode nitong kwento, mga kabayan. Grabe yung sakripisyo na ginawa ni Celeb na naging Sinag. Pero nung una, napaiyak talaga ako habang nire-record ko yung kwento. Nung siya mismo yung pumatay doon sa kanyang gabay, doon sa alaga niya. Pero kung mapapansin nyo kasi sa kwento, nung inaaral ko siya, parang yung konsepto to ng muling pagkabuhay. Namatay, tapos muling pagkabuhay, pero nasa ibang katauhan na siya or ibang katangian, ibang nilalang na siya. Nawala man yung dating lakas at katangian ni Celeb, napalitan naman ito ng mas malinis at busilak na katangian. Kaya kahit nawala yung katangian niya makipag-usap kay Pen, ayos lang kasi nandun pa rin naman siya. Buhay pa rin naman siya. At sa palagay ko, ang pinakamaganda dun para sa akin lang naging normal na rin yung buhay na meron si Celeb bilang isang itim na kabayo. Kumbaga, sabay na silang lalaki ni Pen. Malamang sa malamang, magkaugnay yung buhay ng itim na kabayo pati na rin ni Pen. Kapag namatay si Pen, mamamatay na rin si Sinag. Pero sobrang solid ang kwentong to. Abangan nyo yung susunod na series kasi
ito ay pumapatungkol naman sa sarangay. Napakalakas na nilalang yan mga kabayan. Isipin nyo, mas mataas pa yan kay Balaw or kay Haring Balaw. Kaya abangan ng susunod nating series. Huwag kalimutan mag-comment kung nagustuhan nyo yung kwento. Paalam.